Lord Jesus, hallelujah, San Juan, iti kami ama, nagpagpakumbabay, pinagsapa ama, kapagayawon na ka, ka, ikaw daman ama, nagitimakita mga kamalini ama, kapag subuman na ito'y, panunod ka na krikla, amin nga nakitang ama, nga basong ni, ama, nagpakawalan na kami kapag amin nga rinaon, di panunod ni, puso ni, among amay sa among dagiti nagkurangan ni, among dagiti riyang nagpasulan ni, so nga amin dagiti ama, nagpakawalan na kami, tapumay kari kami ama, nga mangidayaw ka, mangitanok din kahit tinaaldaw ama, tawatan ni ama, nga Espiritu Santo na, ama awan paramidan mi na awan ka, ang tawatan ni ama nga, bababaang kari ama, ipan na kabaling mo, itinay tinaaldaw, so nga bendisyonan, nagitagkaon ni, bendisyonan, nagiti mensahe, ama nga awatan ni nga daw, at manaydayaw ka, ama nga nairagit, yaman kami, bendisyonan, isugal may sa tinagan ni ang Jesus. Amen. Pagkakaan tayo ko na na, halina sama-sama. Sama-sama, inanin ka. Sama-sama, inanin ka. Hanap-hanap ang iyong kamay, bigat at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay mahal.
Yakap namin sa likod ng iyong bukas. Masahod sa iyong pag-ilog at sa himig na hain sa aming dalangin. Di ka papuri, ito lang mo sa aming
Good morning po sa ating lahat. Good morning. I'm late. Ang tagang angawag at tinulad kayo sa akin ni Ate Lisel ko na katakatra. Ano masapa natin Lisel? Malagaw kami. Orang kami magsakwa, di off na kami 10 to 7. Masapa ka, malagaw natin Lisel. Tinulad ko sa yan, so tayo po tapos sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Yan, buksan natin ang ating mga Biblia sa mga may gana ng Biblia. Kung wala naman ay nandito na sa ating screen. Yan, ang papag-aaral natin yung umaga ay ang buhay ni Moises. Yan. Pero si Moises kasi bago siya tawagin ng ating Diyos, marami siyang mga reklamo. Kasi dito may nagpagreklamo. Amen, maraming excuses, kumbaga yung mga dahilan. Yan, sa unang dahilan ni Moises na tawagin ng Panginoon ay hirap siyang magsalita. Hindi na ko ay pautal-utal, hindi na siya magaling magsalita nung tawagin ng ating Diyos. Marami siyang mga reklamo, si Moises. Pagkagaya din natin minsan pag may mga gawain, marami tayong dahilan. Amen? Yeah, pero sabi sa Tagalog may kasabihan na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Totoo ba yun? Dapat wala ng dahilan. Dapat ay go na ng go, no? Fight ng fight. Ayan. Pero ganun ang nangyari kay Moises. Kaya nung na-encounter niya ang Panginoong Diyos, dun sa mababang punong kahoy, nagtaka siya kasi nagliliyab pero hindi naman nasusunog. Doon niya simulan na nabago ang kanyang buhay. Na-encounter niya o naranasan niya yung kapangyarihan ng ating Diyos. Yan, babasahin natin yan sa ating Biblia, sa Aklat ng Bilang, yan, chapter 12. Pwede niyong basahin sa inyong mga tahanan 3 hanggang 8, pero ginawa ko lang 3, 7 saka 8. Ayan, so, sabi niya dun sa verse 3, si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Yan. So dito natin makikita na ang pagkakatawag ng Diyos kay Moises, kagaya din natin na minsan na maraming nilireklamo. Minsan ay marami tayong dahilan. Minsan naman yung pangangailangan. Amen? Wala akong ganito, wala akong ganyan. Si Moises noon, ang unang reklamo niya ay, yun nga, yung sinabi ko kanina, hirap siyang magsalita. Kumbaga ay maraming mga sasabi na maliit daw ang kanyang dila. Ayan. So, utal-utal. Sa Bible kasi utal-utal siya. Kaya ang ginawa ng Diyos ay meron siyang sidekick. Tinatawag na kanang kamay. Siya sinong kanyang sidekick? Ayan, siya si Aaron. Ginawa niyang parang kanang kamay. Siyang tagapagsalita noong marap sila sa Paraon. Pero dito natin makikita, dito kasi sa Aklat ng Bilang na ito, maraming umalimpusta o kayo humuhusga, humahatol sa pagkapili ng Diyos kay Moises. Kagaya din ng ating nararanasan dito sa ating center. Ayan. Maraming mga kumakalat na negative vibes. Yung iba siguro dito sa inyo ay minsan ay nakakarinig ng mga negatibong mga bagay. Dito kasi ay tinutulog sa nila o hinahatulan, hinuhusgahan si Moises, si Miriam sa si Aaron. Ang reklamo nila ay, kung nagsasalita ang Diyos sa iyo, bakit sa amin hindi nagsasalita? Yun ang question nila na bakit kaya yung pagkakapili ng Diyos kay Moises ay ibaba sa amin. Pwede na magsalita ang Diyos sa amin. Pero dito natin makikita na pag tayo ay pinipili ng ating Diyos, meron siyang nilalagay na tagapanguna o mamumuno, kagaya dito sa ating center. Ayan, kami ang nilagay ng Diyos na mamumuno. Pero may mga tao talaga na magsasabi ng negatibong bagay. Ano ang gusto ninyo? Positive o negative? Buti sa kuryente, magkasama yan ano? Ate Lisel? Pag negative saka positive, sa kuryente, gagana. Pero pag sa tao, ibang gagana. Pero lagi natin isipin na ang mga negatibong bagay, kanino nagmumula? Sa Diyos ba? Sa Diyos yung negatibo? Hindi sa Diyos nagmumula ang negatibo. Sa Diablo. Ayan. So dito makikita natin na nagreklamo
nagreklamo sila Miriam sa kasi Aaron. Parang kinekasyon nila, nusga nila yung pagkapili ng Diyos kay Moises. Kagaya din ang nangyayari dito sa ating center. Naranasan din nila sa Kabatuan, yung naranasan natin dito, na maraming tumitiligsa sa mga namumuno. Pero dapat alam natin yung paniniwalaan natin. Ano? Yan sabi niya rito ay, si Moises naman ay mapagpakumbaba. Higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. So, una kasi makikita natin dito ang katangian ni Moises kung bakit pinili siya ng Diyos ay meron siyang una dito, makikita natin ang kanyang kababaang loob. So, marami mang nagsasalita sa atin na hindi maganda. Dapat manatili pa rin yung ating kapakumbabaan. Ano bang gugustuhin ninyo? Makasakit kayo sa tao o makasakit kayo sa Diyos? So, marami talagang magagalit na tao kasi sa pelikula nga, hindi mabubuo ang pelikula na walang kontrabida, di ba? Sinanood. Hindi magandang eksena kung walang kontrabida. Ganon yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Kahit gumawa ka ng mabuti, may mga taong magagalit sa'yo. Bakit kaya? Kasi silang ginagamit ni Satanas para tayo ay train, hubugin, na makita ng Diyos yung kababaang loob kung paano tayo mag-react sa mga sitwasyon. Yan. So, kaya meron kasabihan na may pakpak ang balita, may tenga daw yung lupa. Kaya mas maganda na pag may mga narinig tayong mga hindi magandang bagay, ang gawin natin ay huwag sasagot, manalangin na lang, ipa sa Diyos. Kasi pag sinabi mo sa iba, halimbawa sinabi mo sisiw, pagdating dun sa kabila, chicken. Pagdating dun sa kabila, naging balot. No, pagdating sa kabila, iba na, naghalo-halo na may sisiw, may balot, may chicken. So makikita natin dito na si Moises meron siyang ugali na kapakumbabaan. Sa talata ng Biblia, sa buong kasaysayan ng ating Biblia, siya lamang yung nabuhay na sobrang kahambol sa English. Ayan, meron siyang ugali na napakababa ang kanyang puso. Meron siyang ugali na kapakakumbabaan, kababaang loob. Kasi nung tawagin siya ng Panginoon, kahit marami siyang mga dahilan sana, pero ang ginawa niya ay sumunod sa ating Diyos at magpakumbaba. Tayo bilang mga anak ng Diyos, kanyang piling at tinawag, hindi natin maiwasan na marami talagang taong nakahatol o husga sa atin. Lalo pag nanggaling sa atin at umalis. Yan. Sa isang pamilya kasi, pag merong umaalis, natural yan magsasabi ng negative. Natin isa, lalo kung mapimana ni Ginny May. Siyempre, labas na ka, kasi mo pakpakanin, kasi pimanaw. Pero ang totoo, hindi natin alam. Ganun ang mga nangyayari ngayon. Huwag tayong paapekto sa mga sitwasyon. Dapat ang puso natin ay laging mapagpakumbaba, nakalaan palagi sa ating Diyos. Kagaya ni Moises. Maraming mga reklamo siyang naririnig, pero hindi nagapi ang kanyang ugali. Kasi tayo, isa sa karakter o sa ugali na hinuhubog sa atin ng ating Diyos, pero pag meron talaga sa atin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kababa ang loob. Mawawala na yung pagiging mayabang. Kaya kapag dumating yung panahon na tayo ay pinagpala ng ating Diyos, na sa atin na lahat ng ating pinatangkilik, manatili pa rin tayong may mababang loob o mapagpakumbaba. Huwag tayong magmayabang. Kasi dito sa Kingdom of God, bawal ang mayabang. Ang mayabang ay hindi sa langit na pupunta. Saan na pupunta? Sa impyerno. Nag-aabang yung impyerno kasi wala pang laman. Ayan, mga kasama ni Satanas. Ayan. So, ang susunod naman na ugali ni Moises, makikita natin dito na siya kasi ay ulirang lalaki. Ayan. So, makikita natin kinalugdan ng Diyos. Naging huwaran siya. So, ibig sabihin, kayong mga tatay, kayo talaga ang tatayo. Itindigan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya mapalat kayong mga tatay. Pumalat pa kayong mga tatay. Ayan. So, dapat kayo ang maging huwaran. Sabi niya rito, kinalugdan ng Diyos. Ayan. Ibig sabihin, kayong mga tatay, ay kayo talaga yung magpapasimula ng magiging huwaran. Kayo ay
kalulugdan ng ating Diyos. Kasi ang una talagang kinausap ng ating Diyos ay si Adan. Ayan, doon siya nakipagtipan. Kaya makikita natin dito na sabi na dito, napanatili niya ang kanyang kababaang loob dahil naging uliran siyang lalaki, tinalulugdan ng Diyos. Ayan. So pag ulirang lalaki kasi, lahat ng aspeto yan. Ulirang ama, ulirang asawa at tatay. Hindi man perfecto pero asikapin ninyong gawin na kayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Kami makakuha ito ng lalaki. Di Pastor Tulog naman. Sulat yung ibanan. Ayan. So, makikita natin dito na nagsilbi siyang modelo, huwaran. So, yung mga tatay natin dito, ang maghanap buhay na nga lang, isang huwaran yun, di ba? Mapakain tayo ng maayos. Kami noon, kaming kakapatid, 10 kami. Ayan. Hindi namin alam kung paano kami nabuhay, kasi 10 kami. Ayan. So, makikita natin dito na si Moises ay naging uliran at kinalugdan siya ng Diyos. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi lang lalaki. So, bawat isa sa atin ay inaatasan ng ating Diyos na maging halimbawa yan, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan. Kung dati noon ay mahilig tayong maligaw o mahilig sumagot pag may nang-away sa atin, mahilig pag-marites. Kung minarites ka, mas marami ka rin marites. Dapat hindi na kasi nasa iyo na ang ugali na kababaang loob, kagaya ni Moises. Sobrang napaka-humble na sabi ng Biblia. Wala nang pumantay sa kanyang kapakumbabaan. So mas maganda kasi tayo nagpapakumbaba. Kasi sinasabi sa banal na kasulatan, ang nagpapakumbaba ay itataas ng ating Diyos, ang nagmamayabang ay kanyang binabagsak. So mahirap kasi pagka galing ka sa taas, babagsak ka. Magandang galing ka sa mababa, papataas. Amen? Ayan. So, ang pangalawa, makikita natin ang kanyang katapatan. So, katapatan ni Moises. Yan, binigyan siya ng kapangyarihan, minahal ng Diyos at tao. Yan. So, dahil sa katapatan niya sa Diyos, meron siyang kakaibang kapangyarihan. Yung humarap sila sa Paraon, yung kanyang tungkod ay ginawa niyang ahas. Saka siya rin yung ginamit ng Panginoon na nahati yung dagat at tumawid yung mga Israelita na tuyo yung dagat. Naging pader yung tubig. Yan. So, siguro naman napapanood ninyo sa mga Superbook. Yan. Pero maging maingat lang kayo kasi may mga pinapalabas sa TV na kulang. Kaya mas maganda pa rin na tayo ay magbasa ng ating mga Biblia. Kaya dito sa ating ginagawa na daily devotion araw at gabi, magandang magbasa ka talaga para alam mo yung kwento na hindi ka malindang maligaw. Kaya dito sa ating pamilya sa City of God, yung nakaraang Sunday daw, binaba sa ating main church, tinatasan na lahat ay magbasa ng Biblia within 100 days. Sabi ko, bakit 100 days lang? Dapat tuloy-tuloy. Parang yung challenge ni Daddy Sam, lahat na magbasa. Ang balak nila ibaba sa center. Sabi ko naman, pag tinanong kay Kuya Carlos, hindi na kailangan ibaba dito sa ating center kasi ginagawa na natin ang pagbabasa. Amen? Ang Biblia araw at gabi. Kasi hindi lang 100 days, baka mamaya matigil. Kaya ang ating devotion ay tuloy-tuloy, araw at gabi. Para mapanatili natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, kailangan talaga naglaraan tayo ng panahon na mag-aaral ng kanyang mga salita at manalangin. So kadaga yan nagsabing devotion na pwede yung ituloy. Kasi pamayan at ka, pwede nga maminsan ka lang makadomingo ag-send ajay pag-week. So ni Jenny ni Divine, pwede nga screenshot aramitin yung amin na oras domingo yun kung i-send. Kung may kahit makikonnect sa internet tayo, ana. Yan. So dito natin makikita rin na minahal ng Diyos at tao. Yan. So naranasan niya yung pabor ng Diyos at anong tao, si Moises. Pagamat noon ay isa sa dahilan kung bakit siya nagkasala ay yung mga tao nilabas niya sa Ehipto. Kasi nagagalit sila sa kanya. Kasi wala silang mainom. So yung sabi ng Diyos sa kanya ay, kausapin mo yung bato. So sobrang galit niya kasi ang dami niyang tao nagreklamo. Dalawa pa nga lang magreklamo ewan ko lang. Sa kanya kasi 600,000. Nagre-reklamo lahat. Imagine nyo man, Ajay. Baka na tayo ka talaga makaulit, yung reality. May santo lang na tao nga makakagangat at negative ka nagmalidirik na tayo. Pero si Moises kasi ay
tapat siya sa Diyos. Pero yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakarating sa lupang pangako. Kasi sabi ng Diyos sa kanya ay, kausapin mong bato. Sa galit niya ay, pinalo niya ng 3 beses. Parang nagduda siya sa kakayahan ng Diyos. Pero dahil naman doon ay minahal siya ng Diyos at ang tao. Yan. So makita natin dito na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang katapatan. Kaya hindi tinitignan ng Diyos yung ating pagkukulang mga kahinaan. Kapag tayo ay tunay na nagsisisi at papakumbaba sa Diyos, tinitignan niya pa rin ang ating katapatan. Yan. Yung salitang tapat, kahit balik-balik ka rin mo ay tapat pa rin. Yung katapatan kasi kahit may nakakita sa'yo o wala, alam mong merong Diyos na nakakita sa'yo. Hindi tayo pwedeng magtago at maglihim. Lahat ng ating ginagawa sa harapan ng ating Diyos ay ating ipagsusulit. Yan. Kaya alam ng Diyos kung sinong nagbabasa ng Biblia. Binabasa niyo ba yung mga Biblia ninyo? Yan, mga devotion. O may mga nagdi-devotion na nagka-copy-paste. Pati yung pangalan nagka-copy-paste. Nakatawa ko minsan dun sa nababasa ko may nag-copy-paste. Pati yung pangalan hindi nakapitan. Yung username. Ano? Dapat talagang basahin para matuto. Amen? Yan, para maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Diyos. Alam niyo sa ating pag-aaral talaga ng Biblia at pananalangin, bumababa dyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi doon tayo naglalaan ng panahon para tayo ay kanyang kausapin. Kasi tayo bilang mga tao, marami tayong ginagawa araw-araw na pansarili. Kaya dapat naglalaan din tayo ng para sa Diyos. Diba? Araw-araw tayong kumakain, naliligo, nagbibihis. Maganda sana kung hindi tayo magbihis at maligo, ano? Kung tayo maligo at magbihis ay ilaan mo sa Diyos. So, ibig sabihin dito tayo ay maglaan talaga ng panahon para hanapin din yung kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi lang ito physical. Kasi physical natin, pag hindi lang kumain ng isang beses ay magugutom, ano? Paano pag 3 beses? Si Pastor Ramon kahapon sabi niya, hindi daw siya kumakain sa loob ng 21 days. Kaya niya. Si Pastor din noon fasting. Ako kasi hindi ko kaya. Kaya ko lang, umaga sa katanghali, kakain ako paghapon. Pero pag dire-diretso, hindi ko kaya. Depende kasi yan sa pakikipag-usap mo sa Diyos. Ang mahalaga, meron kang panahon na nilalaan sa Kanya. Hindi yung tira-tira. Kaya sa ating mga araw-araw na ginagawa, pag-gising pa lang sa umaga, dapat naalala natin ang ating Diyos, tayo na nanalangin. Nagbabasa din tayo ng Biblia para mapakain ang ating spiritual. Hindi lang araw ng linggo, ano? Kaya ituloy ninyo ang yung devotion na day and night. So, araw at gabi. Yan. So, makikita natin yan. Basahin natin sa verse 7. Kaiba ang ginawa ko. Yan. Ngunit kayo ba ang ginawa ko kay Moises? At siya'y Pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambayan. O, tignan ninyo. Sabi ng Diyos, kaiba. So, ibig sabihin, pag pinipili tayo ng ating Diyos, kakaiba tayo sa mga ibang tao. Ipinatangi tayo ng ating Diyos. So, kung nadangay nga, tas natay ka nagpag-take. Medyo ba, Aday? Medyo born again, kung natin nagpag-take. Kakaiba. Kasi ipinatangi tayo ng Diyos sa isang layunin. Yun ang sundin ng kanyang kalooban. Sabi niya ay, siya lang daw mapagkakatiwala ng Diyos sa kanyang sambayanan. Ibig sabihin talaga ay minahal siya ng Diyos at ang tao. Sinasambayanan kasi na binabanggit yan, sambayanan ng Diyos dito sa lupa at sa langit. So tayo kasi na pinipili ng ating Diyos, iniipon tayo para tayo ang kanyang pagharian. Pag dumating ang panahon, babanggitin ko sana yung mas maraming pero hindi muna. Ayan. So, makikita natin dito na ang pagkatawag ng Diyos ay kay Moises ay iba. Kaya tayo din iba. Ang pagkapili at pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi kasi ang batayan ng tao minsan ay panlabas. Minsan tayo ay tinitignan kung anong estado ng ating buhay, kung anong natapos mo, paano ka manamit, may nakakain ka ba sa isang araw. Yan ang estado ng tao. Pero sa harapan ng ating Diyos, lagi niyang tinitignan yung ating puso, yung ating katapatan. Kaya maganda na sabi niya dito ay isa din tayo sa makita ng ating Diyos na kanyang mapagkakatiwalaan. Amen? Sabi niyo sa inyong katabi, mapagkakatiwalaan ka ba? So, lagi nating tandaan, ang magnakaw ng piso at 1 milyon ay magnanakaw pa rin, ano?
So, di ba, mas na tagtakaw ka na tikutyara din, aklo, tagtakaw na ta, nagagot na taklo jaklo, kada taklo baso na na. Sabi na, ang takaw iti milyon, na taklo baso na. Ayan, so, dapat isa tayo sa itinatangi ng Diyos at sinasabihan niya na tayo ay mapagkakatiwala. May nakakita man sa atin o wala, ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa ating Diyos. Amen? Amen ka na? Yan, punta tayo sa sunod. Sa verse 8 na tayo. Yan, sa verse 8, kinausap ko siya ng Harapan harapan at sinabi ko sa kanyang lahat ng ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng kalinghaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Ayan, so makita natin dito na kaiba talagang ginawa niya kay Moises. At dito sa programa ng Kingdom, ito rin nararanasan natin yung kalinghaga. Mga bagay na hindi natin noon natututunan, dito nakikita natin at natututunan. Yan, so ang susunod ka doon, yan, so next. Ayan, ang susunod kasi dyan, nawala sa quarantine ni Princess. Naririnig niya kasi ang tinig ng Diyos. Ayan. So, naririnig niya ang tinig ng ating Diyos. Ayan, kaya nag-iwan siya ng isang banal na alaala na sa atin, sa ating kapanahunan ay nakikwento pa rin yung alaala ni Moises. Sa atin ngayon, marami tayong mga tinig na pwede pa rin sa mundo ito. Yung tinig na, yun nga, yung pangangailangan, na pwede tayong magreklamo, lahat ng pwede nating ireklamo na dito sa mundo ito. Pero bilang mga anak ng Diyos, dapat alam natin pilatisin kung anong tinig ng ating Amang nasa langit. Amen? Ayan, so dapat matuto tayong mangilatis. Kaya sabi dun sa banal na kasulatan ay suriin natin bawat espiritu. Ayan, so dito natin makikita rin na itinampok din siya ng Diyos na pinantry siya, higit pa, mas mataas yung kanyang level dun sa mga anghel. Ayan, kasi dati naman talaga tayo bilang mga tao, mas mataas yung level natin sa mga anghel. Kasi nilikha tayo ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis. Pero nung nagkasala tayo, mas mababa na yung level natin sa mga anghel. Ganun ang ginawa kay Moises. Pinatay siya ng Diyos na sa mga anghel. Ayan. Kaya dito makikita natin na mainam na tayo makapakinig talaga ng tinig ng ating Diyos. Si Moises kasi harap-harapan, nakikipag-usap sa Kanya. Kaya sa mamagitan ng tinig kasi ng ating Diyos, tayo ay lalago at itibay yung ating pananampalataya. Hindi na tayo kayang daigin ng anumang mga problema at sitwasyon sa buhay. So, yun lamang gusto kong i-share. Pinabalik ko kay Pastor. Okay? Gusto ko lang balikan yung panangalan yung kababaan ng loob. Ulirang na lalaki. O kisan lang na baan ng lalaki ako'y pati babae dapat. No, lahat. So nga, mo yun, mas isimak ka iti babae namin. At ko lang nga subyanan. Natagari unay, iti babae na mamisan. Yeah. Mamisan, basit lang nga banan. Ang napaungot na. So nga naman minsan kay masapol nga tayong anak ni Apo Diyos, tari maanan kayon. Kawanan ba jay, ayun basit lang nga banat, agong unget. Dapat ikatan tayon kati unget na talaga, naggapo ti Diablo. Di pa nagreklamo, nabanggit na tayo, naggapo ti Diablo. Gusto nga kitaan tayo, amin kayo, sa klawan na ato, si kayo kan siya, amin kayo. Kanya kami talaga ti espiritu ang kumaykat gagur oray mat kinabayag. Ayi mat kanyak suko kararag ko nga maikat ng han namin nga dapat no anak natin ni Apo Dios ang mutay sudya dati may isa nga gayong ni ako na. No anak kinatulad na
Ijal daw nga daji patayin na ti silpunan. Daji tulag, amo na nga tulag, ang kita daw nga niya oras, masapul nga tawagan natin saan, ijay nga tiyempo ang kita daw. So nga nakat ti makulit nga iso nga, kasi ti espiritu na, ngano nakitulag, kat, basta iti oras, dapat ada di katulag naman ti problema, san tulang ag-message adi kinatulag nan kalpasan di orasan nga nakalagas, iso nga permit ungat na nagaduma. Kasi mat lang kanyak mamaminsan sa kunak halos at parparihas ha. Iso nga, masapol kakabsat na kitan kayo, amin kayo, ket agijingay, ugali ngay nga, dati nga ugali kayo, inutan tayo matan ang ikararag na ipatan ni Apolis na pagkasantay namin nga kaya, no da kayo lang kakabsat. Ini Apolis, saan namin nga makastrict kingdom? Ano nga kahit nga pastrict hindi ugali pa ilaang nga katatao? Masapo nga di ugali nga katatao ni Kristo. Ya? Iso nga habang nga magmagnatal daw kakabsat ikararag kayo, nga baliwan na kayo ni Apolis madaydaya ti Dios. Gamin na maminsan dahil titihan kayo nga kaya nga baliwan iso nga. Maminsan, nakmawatan o gadunot ti balay. Magyaman tayo kini Apolis ang ingat nga maawatan na tayo ni Apolis, ejek kinakapoy tayo. Kung magyaman kay kakabsa. Isukas na kini Moses, hindi kinatulag ni Apolis, kinasarita ni Apolis, rupan-rupan, kaya't na nga sawan kakabsat may salang ti sikreto, agbyag tayo nga napakumbaba, agbyag tayo nga natulog, makita tayo po ti Dios. Ayan? Amuyo, siyak talaga. Isa nga, kasi lang ay na-imagine ko ne. So nga, unayan nga ti mapasama kan, ay katagtuloy tayo. So nga, hindi na minsan nga rabi panpanunutot, nga naglawa di trabaho, itata, sino nga tati may sinta na di iskol. So nga, padpadasak na itren na ito'y, nga mang buo iti grupo na iti iskol. Kunak mangrugi ka iti maysa. Nga inot ata nga dumaktal to. Mula nga isurong ko na ayatin dati Diyos. May kadwa ayatin dati bansa. Ngami nagsangit kaya Padasin nyo kadi nga buyaan mo ino. Matangan genggen si minsay nagijikan ta. Nga pinanawan tayo. Lali di po na nga ang bayan kong Pilipinas. Amoy na genggen tayo pa ilang aji. Pinanawan kita o ngamin. Isa matatawanin pakialam ti tao, ti pada na nga tao, kanya-kanya. Isa nagiging ti dapat na may subli kakabsat paday-dayaw ti Diyos. Isa nga kaslaki ni Moses. Nagreklamo, nagiging ang tao. Yung sanmot nga amin, iti 600,000 nagreklamo. Kaya, gaputa nakita tayo mo, di libro ni Makabiyo, nga ano nagiging nalintag na Israel. Isa nga, agyaman kayo, adda nagiti makita kayo kakabsat, nga sekreto mawan na di Biblia, nga iso nagiti makita kayo, nga mangpasayat, kada kayong madaydaya ti Diyos. Iso nga, palintay ko mga matalak akas ni Moses, at palintay ko mga akas ni Moses kakabsat, hantay nga ipagpagamawan kaya tayo, hantay nga reklamo na tayo, paramid na kada tayo, iso nga mula na chikatag pakatag, kat di puso kaya, mabahalan tayo. Yan. So nga, yaman ang kiniapo Diyos. So nga, karkaralag tayo kakabsat, iso nga trin kayo. So nga, tikaan nyo. Na kayo, nga adamong daway na, so kung nakatabigat, talaga masapol ka trin kayo. Kakalay di kabatuan. Ada tinatrin tangin siyempre dumalaan mat. Nag-train kayo matitoy. Tatlo tikasta. Ada tika kumbahin di kabatuan. Dungteng itiaw daw. Ada kadwa ti kabatuan. Dungteng ti panawan ngamin. Saan nga bumasit ato. Mudikat dumaktal sa antay nga mapupuutan. Madaydaya ti Diyos. Amoy karkararap ko. Nga saanin nga payag masatyurit kayong tilusod.
kat makapanton di Mindanao, makapanton di Bisaya, sumarong nga tawad. Yato sa bali nga bansa, madalaya ti Diyos. Sinot mangikarkarara kanya, nga makapanji sa bali nga bansa, troking ba. Amuya, danabasak kini namin, di kalman. Una ni Apo Jesus, into no may kaskasabati amin, nga pagilyan winunasyon, ti panagari ti Diyos, isungko. Di ba? Ngamin ka nga sa ado ti nagkaskasaba, naglablabas ka panawan, ngaging gana ti panawin tayo awan ti agpukpukos kakabsat, nga masapul nga agari ni Apo Jesus, ijibyak ti tao, kandi ti bansa. Kingdom of God lang kakabsat. Sumaday tuyan ti panawan. So nga awanan ti amok talaga sa totoo lang. So nga natamang kung mga kasaba, umis-is na maklatan. Gaputa ado ti sikreto nga handa nga amo, na amo tayo kakabsat. Iso nga sapay kuma, nga da kayo nga kingdom ni Apo Dios, da tayo da di pangrugyanan ti pudno nga panakabalbali. Punam kakaabay mo, bawal ti agabsin. Kamoy saruno, bawal ti agreklamo. Yeah? Amo yung ribasit tayo. Laglagi po niyo, dahil ti kanain ko ngay bagbaga. Lukitaan nyo kami, kitaan ti subyanan kajilin niya ni Adan. Lagi niya na isalakan, lagi niya nagtulog kinihapo niyo sa nagbasit. Oh. So nga kahit nangon nga sawon, ori ti panawon tayo, basit lang talaga ti may salakan. Yan pinuntra ni Daddy Sam, di na isurok. Una na, amin ka nung ang bawat kinihapo isustik may salakan. Nga pudno. Diba, brother? Nga pudno. Gapot adot yung mawat kinihapo isus na sanmat nga nagbalbaliw. Adot yung mawat kinihapo isus na san nga nabaliwan. Adot yung mawat kinihapo isus nga nagtalinad nga chismosa. Adot yung mawat kinihapo isus nga nagtalinad nga garalamit kikinaloko. Nagado nga papastor nga mamok. May magyaman ka at taking down. Inot nga baliwan ni Apo Jesus. Tuladan tayo ni Moses. Kakayat ko nga may santong aldaw, rupan-rupa mat ka makita tayo ti Diyos. Rupan-rupa, lalo kami na ma-imagine kung kakabsat ti kunanin ni admin, nga kunana ito numay tatag namin ti kingdom, bumabanto pa'y dagit yung aming anghel, kaduwang tayo isip. Amoy di bagbagana di makasang-sangit ako. Nagasang kadwang to dagit anghel. Amoy ang aming dinayanak ni Apo Jesus. Sana yung may dagit anghel. Kapno may nadinayaw ni Apo Jesus. Hindi na itaw din dilubong. Kalpasan na nagsupli na di langit. Diba? Sino nakabasa? Kat dito na may tatag namin ti kingdom kakabsat ni Apo Jesus. Hindi nagrabaw di daga. Kunan ni admin. Nga bumabanto dagit yung amin ng anghel. Katumay lang tumakikadwa kanya kayo. Madaydaya ti Diyos. Kaabay mo to anghel. Itinatamat yun po. Anyapay lang ti birokam. Sa totoo lang kanya kalapsat na tuloy na kapot ang mukod. Ngayon tunumay ti panawan. Kadwak to ni Moses. Kadwak to dagit ti propeta. Kadwak to dagit ti anghel. Kadwak to ni anghel na Michael. Ni Gabriel kung dagit ti nagtumapay. Madaydaya ti Diyos. Awanan ko mati panunutan tayo kakabsat. Nga number 1. No saan nga dahi dyan? Madaydayaw ti Diyos. Adasan, imagine nam. Ngayon to numay tatag ti kingdom niya. Pulis iti rabaw ti daga. Bumabanto na iti anghel nga makita. Wow. Nagmayat kakabsat. Kaya, hello. Sinat mga imagine. Kakadwang to ti anghel, di ba? Nagmayat. Kaabay mo itong agdayaw, kiniapo niyo sa dati payak na? So, matarimanan tayo, kakabsat. So, may karkararat tayo. Ngamin. Ito na Sabado, kakabsat. Datayo mati sumublat, iti Santiago. So, nga kitain niyo, so nga challenge ko, na kayo mag-devotion, ituloy nyo, gamin talaga. Sa totoo lang. Nakita min, kaya nakita min, naawatan min, nga dahi ka itidalan talaga laon.
na dumanon ay pa nakapasayaan. So nga ituloy yun, nagiging nagsandang kaputasaan nga para kanyami, na ito'y malutot para kanyami, madaydayaw tinis. So magmamanulangan kakabsat nga panawan. So yung panak ni princess, i-priority nga iti duwa. Aji pa nagadal mo, ora yung kunin, apa. Huwag tayo sununay tatag ti kingdom, basura lang dahil isang wanan. Basura lang. Kaya, ngayon, no, at dati naramid mo para kinihapo Diyos, dahil dito, itigungunang nagpintas to ti supapak iti Diyos. Samantala ti Adal, kung nalangarodan ni Ino, bulpin namin kong papel, hanga na kadisa, dahil ta iti tao. Ngayon, gaputan ni nagkamali ni Adan kiniiba, na i-design na gituhin iti tao. Kahit nangangasawan, kitantay nga may didi. Anmod ka naghadal ki tao, hindi? Diba? Apay nga masirip ka? Urito pa ni Solomon ang mga naghadal eh. Hello? Apay nga masirip. Isungawan man sirip ka tilubong. Antay man nga kaya nga kadibati dagi jator ni. Ngayon, handang amo. Amo tayo. Madaydaya ti Diyos. Isungag tuloy tayo, madaydaya ti Diyos. Bumalakpak man, dagiti anak ti Diyos. Bumalakpak, dagiti maragsakan. Nga mapanin yung kingdom nito. Bumabanti kingdom, madaydaya ti Diyos. Isungay karkaralag ko kunak kiniapo ni sama. Basta karalalak, kayat ko nga makita di kingdom. Kayat ko nga makita di tabernakulo. Naijay kami tumag daydayaw kanyo. Wow! Amuyo, imagine kayo tabernakulo. Nakapimpintas, madaydaya ti Diyos. At adjay, dagiti balito. Yeah? At lalo kakabsat no, may tikinggam, tito kutsarang balito. Di ka pa'y kaya? Pagpinggan ng balito. Puro balito, tagururay jay. Yung kuna tinagduma, agrapture kanupay. Kaan kakabsat. Maudi tiratro. Ipakita pa ni Apolis Kantoray. Iti unod 1,000 nga tao. Sino na niya maragsakan? Nga maabutan na 1,000 nga tawan pumalakpak man. So, gaman tayo, dawata ka tumagkar tayo. Kaning makaanoak manin. Kararag tayo, Lord Jesus, hallelujah. Amagyaman kami ti saom. Agyaman kami amakit. No kasano ama nga pinasaya at minunagsaya at ikababalin ni Moses. Amay saad bumat ka na kami dahil tinakababalin ama. Kahabang nga magmag na kami ama nga umay ken ka o Diyos, umay di pagaryam, umay ama, dawatin mi nga baliwang tibiyag. Baliwang dagiti ugali ni ama nga saan nga napintas. Dagiti ugali ama nga kagurguram ama ikatami tibiyag ni. Tap numaysan kong aldaw proud ka ama itibiyag mi, and proud kami mo't ama nga mangibaga nga sika iti ama. So I bless mo titong galmay sa kala kami ama, pasayaaton na kami. Dagiti nga ama, gawatit ama nga tulungan nila. Kaputa ama nga talaga ti pinilim lalaki ang nga talaga iti pinasaritang pulis. So I bless mo titong galmay sa katawatik ama nga amin nga tarigagay dagiti ama itag mo ng rona kini brother ama among ti kasasaad na ngam among nga awan imposible ken kaunos. I-bless mo titong galmay sa kana kami. Padayawang dagiti saon, dagiti kararag ni tinaga ni Apo Jesus. Amen. Okay, dagiti. Ay, kalingat tayo tatat. Ayawat ko kami. Ay, katayo tayo, Jacob. Diyos na makapangyarihan. Magkabati ka na ready. Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan, sa ating puso'y nananahan. At kapanahon pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Ay, kasama naman!
Yan, so gaman ako iti Diyos, yung message na nga, pagpapakumbaba kin, dagiti tatay kat huwaran. Yan, so ti Kalman, ay di rabi kayam. Iso na, ni tatay ko kat iso ti nag-set iti example kanyami nga anak na, gamin, adi gamin, anak adi kabsat na kat kasla, adi adati tungtungan da gamin nga ni adi asawa di anak ti kabsat na kat nagbinulot da gamin nga ay ginamit da adi weldingan ni tatay ko tapos aday dumawat mo ti tatay ko ti basit nga semento ay darat ano pang pundasyon adi terrace mi ta katatta bet ali nga tungtungan da na arami dan tatta adi anak di kabsat na kat imbaga na nga ayan to'y kano adi bayad adi darat na tatta agkadwada din ti asawa na ngamhaan nga imbaga di asawa na nga kasla ano tawag dumawat ni tatay ko ti darat kat iso kano pinag-apaan da kat inchat da kini ading ko kini ading ko kat anak naparabor iso na nga mahaan nga adi ngay han na kayat ti makikadkadwa kami la tao rin no kasi ti ugay da nga adi nga parang set da kanya na kat nagmadikirit na ison sapat in nag-inuman na di rabi tatta kasla agkwakwa adi panunot kan adi riknanan nga haan nga mabalin nga kastala tater aramidan na kanyamon kasakasdan ngam ko na ni tatay ko haan ko na ti kayat ko gamin uray no kastater aramidan da kanyami ko na kayat kulat nga adi ngay awan ti riri awan ti ano tawag day adi boundary one kasi dahil kunana paypayan nyo laktan anak ko kunana kat kunak sa bagay kunak may kasi tayo tagpakakumbabata maawatan tayo ngam kaysa adi makirinriri tayo tas madida tayo matla nga maawatan kunak ngam na ading ko talaga nga madi nana ngam kunana paypayamon anak ko kunana uray no kasta isday ipa sa Diyos tayo laktan kunana so adi na-bless ak nga adi patatay adi message nga itatay kat iso ti huwaran iti pamilyana iti anak na kasda iti naaramid tinitatay ko iti rabi ayan lang so diyam yawan ak iti Diyos. Yaman tayo di testimony ni ating Maricel. Ori na kami matuli kalman ka hangko na nagit na testimony agi nangyari di kalman nagdali kami tigmama ti aso. Agpa kasi di aso. Pagla kami dyan nagsublet. Baglakat kwa. Tinamaan ba? Ang tinamaan yung magkakwa talaga nga ilig tumak aji monobila kapnuhan kami matumba so nga mama ay so nagyaman kami kinaapo Diyos na ijay papan may ijay padikalman kasuri kadag ijay saan nga nakaumay kami nag-declare kakabsatan iti Santiago nagsanib sa gamin iti LTO, puso, pulis, na amin nga mali nakarehistro at tatiliwanda. At di mo't nakarehistro talugan tayo, iso nga pasensya, iso nga kulang. So magyaman kami kini Brother Ray, ni Brother Ray, tiga po na nga nakaapan kami. Umuna, awan tigas kami. May kadwaker, DJ Prino na di motor, talaga na hangkukat niya rin. Mabalin di sango, ngam amaklat karo sango lang. Tabakag dive kami. Isa nga narigat.
Well, iso nga yaman kami kini Brother Ray sa totoo lang ni Brother Ray itigang gamitin ni Apo Dios. Iso nga nakadanon kami jay. Itata, at di aja na batbati ni Pirimin di kalman. Iso kita kini basibot ng gasolina lang. Sa gasolina kami kat kun adamot ti kwa naglagkip kini ni bagat kat kuna na apayon lagkip mo. Kumantan daw. Itat tayo di ang gasolina kagaro di lagkip mo. Katakit aja katwami ni engineer. Mangtad mo ti paggasolina ni di naging bagunay ni Apo Dios. Iso nga jay aja lagkip na. Adan at ingatan na pamanan na kita ubing abasto dahil sa nagyaman kami ke Diyos. Kami talaga mauawatan ni Apo Diyos. Kat ito nung artist ko ba, adaman ng bayadan mi, ngayong agyaman kami, tayo di kalmanan, indiritsunan nga binayadan bro, tatnuhan manan nga magasto. So nga agyaman kami unay, talaga sobra. Talaga ko na piniapo Diyos, ko na amin amasan kung kaya't kang problema. Sa totoo lang nga, yun ti karanak ko hangkon kaya nag-problema bahala man. So nagyaman kami, bahala na talaga ni Apo Diyos. So nga, nakaapan kami, nagsubli kami nga dapat iti bagas nga intagda. So nga iluto no Sabado dyan na maiso nga siguroag-request kami kini adinalay nga agluto ti Aba nga agluto kayo man bangtad kami kontratan ti Labdityo. Into no para no Sabado iso nga dapat malutong terabi pinumalam yan abali nga erik montulatan kaysa jay masapa masapa talugan dapat ikarga data tabang igilugan kan masapa tayo baka matyambaan iso nga maglit-lit tayo lang iso nga dapat oray malutong iti Biyernes ati ti malam ka may tungkalan terabi bangtad kami tulatan silang chiki kontraparte aja tapunada agluto ak kanulat tagaminan iso nga jeti problema so nga tulungan da kami masin nga jay kadwayo nga makasango iya dat kani di ba na o papanan na ya sa nga gyaman kami ti sunod so nga gyaman na kami unay kini Apo Dios. Grabe talaga, kailan talagang kunaksikan sa makaamo. Talaga, Jimmy nga makikita talaga no kasano ang tignan ni Apo. Nes kami napadas kon, ngayon to no umayti problema, ay na, talamatan karayang me. Kami tatak agtal na at kabahala ni Apo Diyos. Sa diyaman kami unay, sa naimbag unay talaga ni Apo Diyos. Sigyan me, grabe. Diyak na talaga nga ma-express talaga no anya. Si Marikrik na itata. So nga, lang, kahit na yung bag-unay ni Apo Diyos talaga. Naawanan, kamo na nalagit na. Awin ngayon pero di kalman sa nga disgrasa adi papampi adi para dalam di ijagi di kalman ora nang may kasta kami nga nadalo ni Pastor Isabelo min siya niya po kalaban sa ta di may isang tao nga kahit mga talagang imbitahan dahil sa protagonisyon to yan ito sa Sabado di talaga way niya po nga marswata ko nakiti kami di palingke di Alicia di dito gayad kita tapos di pakapatuan pakasabat yung kami nabanggit manong pili ko na dito nga banda di Edda imakaranda ka iti isang tao kami iti Baptista Village ti dati ngayon da kada layos ti ka Santiago malay-layos ti balay langit aming na siyempre nag-gamgamit ka kanay nga malubdubog at talaga itsuko na napagdajay Alicia praise God talaga way niya po nga namaraswata kita kami iti idya minuto lang na talaga pag saglit ka nakita ka mismo kung kumalaso di ka sada kito na kaya Diyos ko thanks God so nga din nagsinublik na dako nga na atin na tatay ko laing todo ating ginaalita na kasabot nga nga mabirukan mo nagtat ay siyempre di sinupong ko naawan na perti di sintang ko ng mga na-recover
kuha na. Jay, so kung talaga, no talaga ni abo nga na marsuat at tignay, awan imposible king kuha na sa amo yo, naman kay adi nga tao kit at ati medyo negative nga handa nga nagkinawa ng tinimanong ko bago nga nagsina, kinya kami itarap sa kita uray at magkikita ka dati saan na pagkinawalan nila ang hanak may ayon pada kita hindi ugat hindi may sa katawa at talang tabit pagsiyatan na uray kasjay oy nanakasali jay hindi tinamdaman so aday na bayad kung kadua lang aday na sa manito igagpaspasada kami no aday panagina na iti aldaw pakai oras ako na jay aldaw pastor hindi nagsisambay istorya na pinanati tanto pagkit iti pagmamahal sa bayan nakita at dati pag panagayat mabitla iti panata ito'y karos ito na karos pinyamon nga bayaw na nga mismo gusto na makipaglaban nga pag actually nang ipataray malagit mo nang atawid nang ipataray nilabanan na mismo dipon ipalaban ng mayor so mga bab kasi di pa na agad dito siya makatuloy uray ang muda nga ni Evan so si kaslapan naka gobernador ako na dati Quirino ay so dito pa ano tayo ka din ajay nilabanan na nga talaga pinalabanan na yun at mayor na pinalabanan natin nangabak na jay gusto nga video nagkinwada kini bayo na ini pati ni business na sangkay pinto na lahat hindi kung nakita hindi tao no maminsan kay oray ka nga talaga no at paninindigan na at harami ito para lang iti pagsayatan iti pagkang sangkaadwan sapay lang ko ba kararo ko pinapong nga marswa kamay sa ato nga tao nga gamitin ni apong nga marswa di lahat may kwak nag-bless niya tayo amin okay. Kaman tayo yung testimonyo ni Brother Actor at ko lang arimay kanya yun, igarabi kami at amo na apay itararap ko na ama matungkal ko man ti programa mo kuminsay kanya anpay namin nga preparado kapot awan tayo kabel tayo kadagi tilang tutuma a probinsya so kasapulan nga so nga diaman tayo kakabsat so nga sapay ko mga dagi tinga tao aja bagbaga kami ni brother ibang banggitan na bayaw ni Iban ibig bayaw ni Iban kat ang prinsipyo na aja so nga lablabanan na ni Iban ilit kapot amo na nga tiwali itibiyag na so nga diaman tayo kat naman tayo sumaro no